Good day po, teachers! Welcome back po sa ating YouTube channel kung saan po tayo nag-share ng latest DepEd news and updates and free learning resources. So ngayon po ang pag-uusapan po natin ito pong bagong labas sa DepEd Order number 20 series of 2024. Ito nga po yung guidelines on the recruitment, selection, and appointment to higher teaching position. So kung matandaan po natin ay matagal po tayo naghintay dito para po tayo magkaroon ng guidelines po para po tayo ma-promote po. Kung matandaan po natin, may po na balita na magkakaroon po ng mga bagong item like Teacher 4, Teacher 5 hanggang Teacher 7. And magkakaroon rin po ng additional for Master Teacher hanggang Master Teacher 5. So ngayon po, ang pag-uusapan po natin ay ano po ang point system para po tayo ma-promote sa higher positions like Teacher 2 to Teacher 7 and also to Master Teacher 5. So ito pong DepEd order ay i-scan po natin and i-highlight po natin yung mga important information na makakatulong po sa atin kung paano po tayo magkaroon ng points po, no? Para po tayo ma-promote to higher level. So, some background lang po. Ito po ay in support to sa number 4 po of the basic principle and general policies under DepEd merit selection plan. Enclosed in this order are the specific guidelines, procedure, criteria, and point system for the recruitment, assessment, selection, and appointment of teacher applicants to higher teaching positions. Okay? At ito pong DepEd order ay applicable lang po for higher positions like Teacher 2 hanggang Teacher 7 and Master Teacher 5. So, hindi po kasama dito yung pag-hire po ng Teacher 1 position. So, sa mga teachers po na nag-a-apply pa po, hindi pa po kayo affected nitong pong order. Ito, nakalagay po dito. So, next po, na gusto ko pong i-highlight ito scope DepEd order. So, ito raw pong policy provides guidance to HRMOs and Human Resource Merit Promotion Selection Board para po makapag-select po, no, ng mga individuals to natural vacancies in the higher teaching position. Specifically, ayan nga po, nakalagay po ito yung Teacher 2, Teacher 3 hanggang Teacher 7, Master Teacher 1 to Master Teacher 5, Special Science Teacher 1, Special Needs Education Teacher 1 hanggang 5 positions. So, yan po yung mga positions na pwede po natin applyan. So, ang next po na tanong, teachers, ay paano po tayo makakarating po, no, sa higher positions? Paano po yung pointing system, no? So, kung meron po kayong di maintindihan ng mga terms, nakalagay din po maintindihan ng mga terms, nakalagay din po sa number 9 yung mga terms. Like COI, Classroom Observable Indicator. So, mamaya po makikita po natin dyan. Then, ito pong NCOI, Non-Classroom Observable Indicators. Tapos, ng mga ipopost po na sa vacancy sa ating divisions. Is ano po yung mga basic documents na kailangan po natin i-prepare. So, nakita ko po na normal lang po, no, parehas lang po sa yung mga requirements po pa nag-a-apply po tayo for promotion sa mga naka-experience po, no, sa mga requirements. So, andyan pa rin po yung letter of intent, PDS, yung photocopy of voter's ID, valid and updated PRC license. So, parehas lang po yung mga kailangan. So, diretso na po tayo dun sa initial evaluation of the qualification of applicants. So, ito na po yun, no? Pag nag-apply po tayo, ito po yung kailangan natin ma-reach. So, una po is the qualification standards. So, lahat naman po pag nag-apply is lahat po ng pwede, no? Lahat po ng pasok. Some minimum qualifications will be entertained. So, ano po yung mga minimum qualifications? So, in terms of education, experience, training, eligibility, and competency. Okay?
Then, sa performance requirements naman po, kailangan po ito para po tayo makapasok sa minimum requirements. So, ito po actually yung marami pong nagulat, no? Kasi, sabi po nila ay high standard po yung mga binigay po dito. Pero, since ito po yung nakalagay, so kailangan po natin sumunod. So, for Teacher 2, at least 6 proficient COIs. So, ito, sabi ko nga po kanina, ito po yung classroom observable indicators at very satisfactory. And then, for NCOI po, non-classroom observable indicators, at least 4 proficient NCOIs at very satisfactory. And then, habang pataas po ng posisyon, ay parami naman po yung po tayo sa classroom observable indicators. Okay po. So, for master teacher, ayan na po, sila po ay under na highly proficient. Sa master teacher 5, ayan na po, no? Distinguished na po. So, habang tumataas din position, tumataas din po yung qualification, syempre po. So, ito po yung mga minimum requirements. So, kailangan po muna is meron po tayo nito. So, pag meron po is pasok po tayo sa minimum requirements. So, for example po tayo, no? So, date of assessment, let's say ito po, vacant position, master teacher 1, performance requirements, so ilalagay po dyan yung na-meet po na requirements. So, dahil master teacher 1, ano po nga po ito nakalagay po dito sa list? So, nakalagay po sa list, sa master teacher po ay dapat 21 proficient COIs. Kaya po dito, ang nakalagay ay 21. Dahil yun po yung minimum requirements. And then, 8 proficient, 8 proficient. Okay po, and then, please prepare po yung ating 3 IPCRF for 3 years, consecutive years. Then, next po, after nyo pong makapasok po, no, dun sa pinaka-minimum requirements, magkakaroon naman po ng comparative assessment applicants. So, ito po yung medyo tumaas po yung kilay ng iba po, no, kasi what if mamit naman po yung minimum requirements, bakit hindi na lang ibigay, no, yung dahil qualified naman siya. So, since ibig sabihin po, hindi po lahat ma-accommodate comparative assessment of applicants. Ibig sabihin, magkakaroon po ng ranking yung mga nakapasok sa minimum requirements. So, paano po tayo compare sa ating mga kasabayan pong mga nag-a-apply for promotion? So, punta po tayo sa next part kung paano po yung comparative assessment. So, sa comparative assessment po, tayo po ay i-compare po through our education units or degree that exceed the minimum qualification requirements as well as defined in the CSE approved QS, which shall be relevant to the position to be filled, shall be given the corresponding points. So, first po, education. Next, learning and development or training hours. So, mamaya po papakita po natin yung meron po specific number of kung ano pong level po tayo, no, sa education, sa learning and development and training, and even experience. Then for our performance, and then COI, classroom observable indicators, non-classroom observable indicators. So, yan po ay sa ating IPCRF. Yan po, no? So, education, 10 points. Training, 10 points. Experience, 10 points. PPST, classroom observable indicators, 25 points. And then, PPST, NCOI, non-classroom observable indicators, with ito po natin portfolio, 15 points. So, mapapansin po natin na ang laki po ng performance and ating classroom observation sa points. So, that's equivalent na po sa 55 points. So, imagine po yan. So, galingan po natin dyan, teachers. Okay, so punta po tayo sa ito po, no?
So, kapag po sa education, sa criteria, ito po yung mga increments, no? So, what if yung kalaban nyo po ay tapos ng MA or units lang po? So, meron silang binigay na qualification level. So, dyan po kayo ibibase. Then, kapag naman po sa training, ilan pong hours ang meron kayong training, kung NEAP or other relevant trainings, so, ayan po, meron din pong qualification level. So, kung ikaw po ay 9, yung isa pong teacher ay 8, 7, so meron po rin yan. Ganoon din po sa experience, kung kayo po ay matagal na, meron po kayong advantage dahil ang qualification level niya po, let's say po ay 31 kung kayo po ay more than 15 years. Qualification level. Then, ito po, education, training, experience, so yan po. 10 or more increments, 10 points. 8 and 9 increments, 8 points. So, may equivalent pong points. Kasi ito na po yung final ng ating kapag tayo ay ni-rank. So, let's say po ito po yung vacant position, Master Teacher 1. Nakalagay po yung qualification standards po, education, training, experience. And then, mas specific po, education, master degree, and then level 21. Okay? Training po, level 2. Experience, level 9. So, dyan po magkakaroon po ng differences. So, yun po, teachers, no? Tandaan lang po natin tong point system for comparative assessment. So, education, training, experience, performance, PPST, classroom observable indicators, non-classroom observable indicators, and then total points 100%. So, good luck po sa ating teachers and sana po ma-implement po agad to and hopefully, sana yung natural vacancy, basta ma-meet yung qualifications, ay ma-reclass yung mga teachers na qualified for that position. At yun po ay depende po sa availability of items. So, ilan po teachers. So, sana meron po kayo natutunan sa ating ngayon pong topic, yung ano po ang point system para maging teacher 2 to teacher 7 and master teacher 1 to master teacher 5. Yun lang po at maraming salamat and please don't forget po to subscribe for latest news about DepEd and other free learning materials. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat.